Naku, Hanapin si Shen Xiaoyun para magdala ng lahi sa Qianlongshan. Kung di mo siya makita, huwag nang bumalik. Ang bilis talaga niyang magalit. Kapag may hindi pagkakaintindihan, tinatadyakan agad. Shifu, hahanapin ko siya. Pwede bang huwag na akong bumalik? Shifu, nagbibiro lang ako. Aalis na ako ng Qianlongshan ngayon. Hay, wala akong kinita ngayon. Sinabihan ako ni Shifu na bumaba at hanapin ang aking fiance. Ang laki ng Jiangzhou City. Paano ko siya hahanapin? Bakit nakasuot siyang ganyan? Kayo, dalawa. May sakit ka ba? Ikaw ang may sakit. Buong pamilya mo may sira. Baliw. Ang lugar na to ang maingay. Pasok tayo, humingi ng tubig. Naku, miss. Di dapat magkadikit ang lalaki at babae. Tulong. Oy, ikaw. Hoy, bini-bini. Buti na lang at nahanap mo ako. Mabuti akong tao. Kung hindi, Ang init naman. Tulong naman. naku. Hoy, huwag. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa akin? Hindi sinabi sa akin ni Shifu. Anong gagawin sa ganitong sitwasyon? Iwasan mo, bini-bini, seryoso ako. Bini-bini, kalmado ka muna. Ako. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. Hindi pwede. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Huwag kang kunin ang pera. Lumayas ka at huwag kang bumalik. hindi. Shifu, hindi na ako malinis. Binibini. Ano ba ang tingin mo sa akin? Kahit dati sinabi mong pinilit mo ako. Ipinagtanggol ko ang aking puri ng mahigit 20 taon. At nawala na iyon. Pero hindi ko kayang tanggapin ang pera mo. Ikaw, Sage. Kung kaya mo, ayaw mo ng pera? Kaya lumayas ka na. Ano, nagsisisisi ka na? Grabe, ang laki mo pala. Yefan. Pagbaba mo ng bundok na ito, kailangan mong hanapin ang iyong nobya. Ang tawag sa kanya nung bata pa siya ay Shen Xiaoyun. Ang babaeng may nunal sa puwit. Kasal. Shifu, paano mo nalaman? May nunal siya sa puwit. Dahil ikaw, salot. Naku, Nagtatanong lang ako. Naku, nagkamali ako. Tungkol dun sa nunal sa puwit ng babae, may nunal ba talaga? Hindi ko matandaan. Titingnan na lang natin hakbang-hakbang. Ang pera na iniwan ni Shifu, ito na lang ang natira. Walang pera. Saan ako hahanapin si Shen Xiaoyun? Shen Group, nagre-recruit ng bodyguard. Interview dito. Front desk ng Shen Group. Tanong, lugar ng interview. Buwanang sweldo, 20,000, 50,000. Mga kinakailangan. TSK. Bodyguard ba? Kaya lang, marunong lumaban. Ako si Ifan. Ang ikalawang pinakamagaling ng Qianlongshan. Hindi ako makapasang interview. Initil. Sinabihan kita kagabi, puntahan si Shen Xiaoyun. Saan siya? di ko inasahan. Kakainom ko lang kay Shen Xiaoyun. Nilagyan ko ng konting gamot ang alak niya. Sa isang kisap, dinala siya ng isang lalaki. Nakakainis. Puminta ka. Hanapin mo ang lalaking nagdala kay Shen Xiaoyun kagabi. Siya ba ang susi para makontrol ang Shen Group? Tungkol naman sa inutil na to, ibalik at pakainin sa aso. Opo, MS Shen Xiaoyun. Nagkamali po ako, MS Shen Qiaoyun. Trabaho lang po ito bilang bodyguard. Ganito na baka intense ang kompetisyon. Uy, mag-apply ka ba bilang bodyguard? Halika, unan mo ang form. Hoy, bata, huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang yang ganito. Dumarating ka rin para agawin ang trabaho namin, di ba? May dala ka ba nito? Haha, sa totoo lang, hindi ako nag-apply bilang bodyguard. Sabi ko na. Ikaw. Payat ka, parang poste. Nag-apply ka ba para sa admin? Tama. Halika, halika. Guys, bigyan niyo siya ng daan. Salama. Sige, una ka na. Salamat sa pagsisikap. Ang galing mo magsanay. Haha. Ha. Hoy, ulo, natry mo kaming lokohin. Habulin kita. Ako si Shen Xiaoyun, 20 taon akong nagpanatiling dangal. Nawasak sa isang, hindi kilalang tao. Boss, may malaking problema. Anong nangyari? Dumating si Lizzie? Hindi yung mga aplikante sa labas. Nag-away sila. Kung mag-away sila, hayaan na nila. Kailangan ko ring ilaw. Magagaling na bodyguard. Ikaw ang boss. Kailangan ng bodyguard, di ba? Yung mga nasa labas. Pinabagsak ko silang lahat. Tingnan mo, bagay ba ako? Ikaw, lumabas ka. Umalis ka. Siya pala ang boss ng Shen Group. Katatapos lang niyang umalis ng hotel. Nagkita kami rito. Ano to? Dumating na si Liu Zi.
Napasok na siya sa elevator. Susubukan kong pigilan siya muna. Wala na, unahin si Liu Zi. Hinta ka. Hindi ka ba ang bodyguard ko? Tulungan mo ako. Mapanggap kang boyfriend ko. Nobyo. Bini-bini. Kahit na kagabi, may nangyari tayo kagabi. Pero kung gusto mong, managot ako, kailangan kong sabihan muna si Shifu. Magpapanggap gets mo? Hindi rin pwede yan. Hindi ba yan panlilin lang? Sabi ni Shifu nung bata pa ako, babayaran kita ng dagdag. Sige, deal. Manatili ka para makumpirma kung siya ba si Shen Xiaoyun. Anong gagawin ko? So, mag-improvise ka na lang? Sino tong lalaking ligaw? Akala mo patay na ako. Aba, dumating na pala si Liu Zi. Ipakikilala ko. Ito ang nobyo ko. Nobyo. Nakakawalang hiya ka. Ako ang panganay ng pamilyang Lee. Kinuha mo pa itong basura para asarin ako. Liu Zi, ikaw. Mas maganda pa ang basura kaysa sayo. Parang di ka matatag ang lakad. Mabilis kang magalit. Siguro sobra ka nang nagpalabis. Mahina ang iyong virility. Paano ka nangahas na insultuhin ako? Mayon, babalin ko ang mga paa mo. Hindi ako si Liu. Di ako Lee. Si Liu Zi, ito ang Shen Group. Siya ang tao ko. Kung inakyat mo siya, Linya ka sa likod ko. Sabi ng Shifu sa akin, huwag kailanman hayaang babae. Makaharang sa harap ng lalaki. Dito sa Jiangsu City, wala pang nagtatangkang mang-api sa akin. Wala nang makakasagip sa'yo na yon. Naku, Habulin ninyo siya. Kuha. Hoy! sabi ko ba hindi ka kumain? Ang hina ng lakas mo. Ahahaha! Araw-araw sinasabak ako ng Shifu sa bakal na pamalo. 3 metro pa, wala pa ring problema. Anong silbi ng maliit mong suntok? Tingnan natin kung gaano kakatigas ang buto. Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Bumibigay pa ako babala ha. Ako ang panganay sa pamilya Liu, ha? Panahon na para ako naman, di ba? ay huwag sa mukha, huwag sa mukha. Nangaras ka pang tumama? Ako. Tulong. 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 Tigilan nyo na, huwag na kayong manakit. Hoy! Hoy! Dahan-dahan. Anong tinitwal mo? Gago kang tagalinis. Hoy! Hoy! Dahan-dahan! Aray. Hita. Ikaw, ulo. Inagaw mo ang babae ko. Pinalo mo pa ako ng ganito. Sumpa ko. Ay inom ko ang dugo niya. Kakainin ko ang laman niya. Gagawin kong mas masahol kaysa kamatayan ang buhay niya. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Umalis ka! Bakit ka naging ganun kapadalos-dalos? Si Liu Zi yan, ang panganay ng pamilya Liu. Sinapak mo siya. Hindi ka papayagan ng pamilya Liu. Boss, ikaw pa ang nagsabi kanina. Kailangan kang mag-adapt. Sawa na ako, hindi na kita maintindihan. Babayaran kita ang 3 buwan na sahod. Kunin ang pera at umalis ka agad ng Jiangsu City. 3 buwan na sahod ha. Hindi ba't at least makakakuha ka ng 60,000? May nunal ba sa puwet niya o wala? Kumpirmahin pa ba natin ulit? Anong ginagawa mo? Huwag kang magkamali. Sa totoo lang, dumating ako sa Jiangsu City para hanapin ang aking magiging nobya. May isang nunal siya. Kaya hindi pwede. Makasalanan na ang mag-isip. Sasabihin ko sa'yo, ako si Shen Xiaoyun, ipinanganak na maganda. Mula ulo hanggang paa. Walang nunal kahit saan. Pero bakit may isa rito sa'yo? Ikaw, Emie, hindi dapat tumanggap ng bayad ang walang ginawa. Dahil binigay mo ang 3 buwang sweldo ko. Kaya kailangan kong manatili sa tabi mo. Poprotektahan kita ng 3 buwan. kuya, naipit ba ulo mo sa pinto? Huwag mo nang isama yung perang libre kong binigay. May kaibigang babae ako na may paraan. Kaya kitang may lalabas ng ligtas ng Jiangsu City. Tatawagan ko siya ngayon. Hello, Shen Xiaoyun. Xiaoyun, Shen Xiaoyun. Ah, Miss Chu Wan King, kumusta? Ikaw ba si Yifan? Best friend ni Shen Xiaoyun. Ganito pala ang ugali niya. Ito ay talagang parang robot na walang damdamin. Ah, Miss Chu Wan King, may ilang tanong ako. Pwede ba kitang tanungin? Sige, sabihin mo. Miss Chu Wan King, palagi ba tuwing gabi, ang kanang tenga mo, ang likod nito ay sumasakit na tusok-tusok. Kailangan mo ng gamot para makatulog. Kung okay lang sa'yo, pwede kitang gamutin. Ikaw ba si Yifan? Binalaan kita. Huwag mo akong lokohin dito. Ang kalagayan ni Chu Wan King, parang kapareho ng nakita ko sa isang lumang libro. Kawalang emosyon mula sa kapanganakan. Chu Wan King, maniwala ka sa akin. Talaga, kaya ko. Walang paligoy-ligoy. Kailangan kitang ilabas ng lungsod. Sumunod ka sa akin. Shen Xiaoyun. Nakita na kagabi. Ang lalaking nakipagkita kay Shen Xiaoyun. Sa larawan, Yifan. Hinahawakan niya si Shen Xiaoyun papuntang hotel. Pumunta pa siya nayon sa Shen Group. At sinapak pa si Liu Zi. Ngayon, naghahanda si Shen Xiaoyun. Ipapalayas niya ang probinsya nung iyon. Palayasin siya palabas ng Jiangsu City. Sinasabing kinuha ang puri ni Shen Xiaoyun. At sinapak pa si Liu Zi.
Talagang di ko inaasahan ang batang ito. Ipaalam kay Wuye, bago siya umalis ng Jiangsu City. Siguraduhin dalhin ninyo siya sa akin. Siya ang susi para mabawi ang Shen family. Hindi siya pwedeng umalis ng Jiangsu City. Opo. Ipaalam din sa mga pinuno ng bawat angkan. Padalhan sila sa Shen Group. Gagawin kong makikita ng lahat. Ako ang mamumuno sa Shen Group. Ano? Sinasabi mong may bagong boyfriend si Shen Xiaoyun? Na-hospital si Liu Zi. Sino ang naglakas loob gumawa noon? Sobra na to. Ihanda ang sasakyan. Punta na sa Shen Group. Ngayon, kung hindi ko, papag-aalan ko, tong suwail na yan. Hindi ako tatay niya. Ay naku, Tsuwan King. Ito ba ang paraan mo para palabasin ako? Ikaw pala si Tsuwan King. Dahil sa Hongtu Group, hindi kita sasaktan, pero kailangan mong ibigay mo si Ifan. Inutusan ako. Hindi kita maibibigay. Hindi ba nagbigay ako ng pabor sa'yo? Hoy, kuya. Mukhang maganda tong babae. Dalhin natin pauwi. Masyahan tayo ng maayos. Hahaha, magandang ideya. Ngayon na, ikaw at si Ifan. Kayong mga lalaki. Binubuli ninyo kaming magkapatid. Anong nangyayari dito? Hoy, sinasabi ko, ikaw anong klaseng nilalang? Wala kang pakialam dito. Lumayas ka. Huwag muna. Sabi mo, itong batang to. Hindi ba kasi Ifan yon? Hahaha. Talaga nga. Hahaha. Ifan, akbo ka na. Dumarating sila para daking ka. Taga Hongtu Group ako. Hindi nila ako magagalaw. MS Chu, huwag kang mag-alala. Mga ilang tauhan lang yan. Kaya ko pa silang asikasuhin. Huwag ka nang maggangap. Umalis ka na. Sage, bago ako umalis, masasagot mo ba ako? Sa ibabaw ng puwit ni Shen Xiaoyun, may nunal ba doon o wala? Nagsasalita na sila. Ikaw, nanonood ka pa ng palabas. Sugot. Sugot. Sabi ng Shifu ko, huwag kailanman hayaang may babae na humarang sa harap ng lalaki. Shen Xiaoyun. Ito ang lalaking pinili mo. Ikaw na ang susunod, Teka. Anong klaseng suntok yan? Kangkwan. Sino nagsugo sa inyo? Si Ifan ngayon dapat. Siguro nakaalis na sa Jiangsu City, no? Xiaoyun, magsabi ka ng totoo. Bakit na-hospital si Liu Zi? Mga mama, bakit kayo nandito? Bakit nga ba kami nandito? Kung hindi kami dumating agad, sasama ka raw sa iba at tatakas. Wala kaming alam niyan. Pag nangyari iyon, tayong lahat ang magiging katawa-tawa. Hindi ganyan ang nangyari, mga magulang. Naku. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Shen Manling, anong ginagawa mo rito? Si Aoyun, napakalaking iskandalo to. Bilang miyembro ng Shen family. Siyempre, poprotektahan ko ang ima. Ngayon ako ang alis para mag-ayos ng imahe ng kumpanya. Shen Xiaoyun, bilang presidente ng Shen Group. Ang iskandalong ito ay hindi katanggap-panggap. Pati ang Liu family ay nasaktan ang dangal. Matapos ang kagupulong ng elders, nagkasundo kaming lahat na nasira mo ang imahe ng grupo. Wala ka ng karapatang maging epektibo ka agad, alisin ka sa posisyon na si Manling ang papalit sa'yo bilang presidente. Shen Xiaoyun, lahat ito dahil sa'yo. Sunod ka na lang sa amin. Hindi ba mas mabuti kung kasama mo si Yang Liu? Masaya ka na ba ngayon? Hindi lang posisyon ng presidente ang nawala sa'yo. Buong pamilya namin. Naging katawa-tawa pa ng Jiangsu City. Shen Xiaoyun, bumalik na ako. Ifan, bakit ka nandito? Hindi ba pinapahatid ko kay Tsuwan King? Umalis ka bang Jiangsu City? Shen Xiaoyun, siya ang nagpa-hospital kay Liu Zi. Nakakagalit talaga. Ikaw, panganay ng pamilya Liu, huwag mong kunin ang ganyang payak na tao. Talagang may mata si Shen Xiaoyun. Ang pamantayan niya sa pagpili ng lalaki. Hindi ko alam kung mas mataas pa kaysa sa akin. Ang aming Shen Xiaoyun, hindi siya babagsak sa ganoong klase ng tao. Siguro gumamit siya ng mga panlilinlang at dumi. May tumawag, pulis. Dakpin ninyo siya. Imbestigahan ninyo mabuti. Sino kayo? Nakakainis ang ingay ninyo. Gago ka. Kung makakaalis ka ng nakatayo, hindi na ako Shen kung ganoon. Tito. Huwag ka munang magalit. Andito pa ang matatanda ng pamilya. Oh, magandang dalaga. Mas matalino ka kaysa sa dalawang tanga na yan. Ha? Talaga? Sabi mo ba maganda ako? Mas maganda pa rin si Shen Xiaoyun. Shen Xiaoyun ba ang tinutukoy mo? Siyempre, mas maganda siya kaysa sayo. Bunso, baka kabaliktaran ang sinabi mo. Simulang ngayong araw, ako si Shen Manling, ang totoong presidente ng Shen Group. Kung pinapaboran mo ako, mas may halaga yon kaysa paglingkuran si Shen Xiaoyun. Hindi masukat kung ilang ulit na mas malaki. Bunso, alam mo ba?
Sa totoo lang, medyo humahanga ako sa'yo. Pasensya, nadulas lang ang kamay ko. Ikaw, taga-baryo ka naman. Inyalis mo bang ako? Ako ang presidente ng Shen Group, naku. Yifan, bakit mo siya sinuntok? Siya ang may mabahong bibig. Umalis ka na, dito hindi ka makakatulong. Sino nagsabing hindi ako makakatulong? Bes, hindi mo ba iniisip na ang pamilya Shen, isang marilag na angkan, hindi lang pang display lang. Dito sa Jiangzhou City, kung gustong burahin ng pamilya Shen ang isang agabaryo gaya mo, sobrang dali lang iyon. Akala ninyo sobrang talino kayo? Tingnan ninyo ngayon. Ang presidente na pinili ninyo. Ano ba talaga ang kalidad niya? Si Wei ang gustong gumamit sa'yo. Ihulog si Shen Xiaoyun sa pwesto ng C. Itaas si Shen Manling sa posisyon. At ang nangyari kay Shen Xiaoyun paglasing, ay kami ring inayos. Sabi ni Shen Manling, basta siya ang umakyat. Pagkatapos, ang buong Shen family, ay sasunod kay Wei. Ikaw, paano mo nagawa ito? Lahat ng ito gawa mo. Ang laki ng loob mo, Shen Manling. Hindi ka lang nakipag-alyansa sa iba. Pinlano mong bitagin ang pinsan mo. At sinubukan mo ring ihandog ang negosyo ng Shen Group sa iba. Halos kasalanan mong napakalaki. Kaya pala ang kabanalan ng anak ko ay dahil sa'yo nasira. Tama. Hindi ako makapaniwala. Bakit mula pagkabata hanggang ngayon, lahat na magagandang bagay, laging napupunta kay Shen Xiaoyun? Bakit ba ako, Shen Manling, kulang sa kanya? Kaya mo ako sinaktan. Tama. Sige, tigilan natin ang galit. Sa mga basura ganyan, dapat hayaang parusahan ng batas. Ngayon na malinaw na ang kaso ni Xiaoyun, ipagkatuloy mo ang pagiging C, tungkol naman kay Shen Manling. Dahil isa siyang miyembro ng Shen Group, at naulila sa magulang, alisin sa lahat ng tungkulin. Umuwi ka at magmuni. Salamat sa'yo, bata. Kung hindi dahil sa'yo, baka mawawala lahat sa pamilya Shen. Haha. Walang anuman, senyor. Kung talaga kayong magpapasalamat, sabihin ninyo, ayalay ang sarili ni Shen Xiaoyun. Ay, Hindi ka karapat-dapat. Hoy! Anong sabi mo? Dadarating ako ngayon din. May emergency kay Tsuwan King. Pupunta ako roon sandali. Ay, ang batang to. Hindi pa kami tapos magsalita. Sadyang pinapainis mo ako. Parang malambing ang tawag ni Huan King. Tsuwan King, anong nangyayari sa'yo? Napahimatay ako. Dinala sa ospital. Walang mahanap na sakit. Noon sinabi mong kaya mo akong pagalingin. Kaya hinanap palaga kita. Nahanap mo ang tamang tao. Mayroon kang congenital na kakulangan sa emosyon. Makitid lang ang iyong mga meridian. Barado lang, buksan lang at okay na. Sige, pakisuyo na lang. Hoy hoy, anong ginagawa mo dyan? Akupuntura. Saan nanggaling yang gubat na doktor mo? Pasyente ko to. Professor Hu. Ito ang dinala ko para gamutin siya. Siya mismo. Isang batang halos walang buho. So King, huwag kang maniniwala. Maraming kagamitan sa ospital. Mag-a-advance na makina mula sa ibang bansa. At wala pa ring nakita. Anong kayang gamutin niya sa'yo? Sabi ko lang. Pwede bang wag araw-araw? Nabanggitin ang mga banyagang. Kagamitan sa bibig mo? Yung mga malamig na makina mula sa abroad, na hindi natutuklasan ng tests. Hindi ibig sabihin na di kayang gamutin ng aming Chinese medicine. At kung kaya ng Western medicine, kaya rin ng aming Chinese medicine. At kung hindi kayang gamutin ng Western medicine, kaya pa rin ito ng aming Chinese medicine. Nakakatuwa. Sobrang mayabang. Hindi ka naniniwala, no? Kung ayaw mong maniwala, mamasyal ka lang mamaya at tignan mo ng mabuti. Hindi ako mag-alala kung kukunin mo ang aming technique. So King, hindi mo siya papayagang gamutin ka, di ba? Graduate ako ng Harvard. Isa akong top graduate. May 30 taong karanasan sa surgery. Masasabi ko na may pananagutan. Na ang kasalukuyang tradisyonal na Chinese medicine ay panlilin lang. Walang kahit kaunting siyentipikong batayan, parang pangkukulam. Lalo na yung mga sinasabing gumagamit ng Chinese medicine na nagpapagaling sa tao. Sila ay mga sablay na doktor na winawalang bahala ang buhay ng tao. Hanggang ngayon, kahit ang sanhi ng sakit, ay hindi pa nila natutukoy at nagpapakasigaw pa rito. Ito pansamantala lang. Professor Hu, mas mabuti siguro ipagamot ng kaibigan ko ang magpagaling sa akin. Napakatigas ng ulo. Kung may mangyaring hindi inaasahan, hindi kami responsible ang ospital namin. Tara. Tsuwan King, sisimulan na natin. Paano ako tutulong? Humiga ka lang ng nakadapa. Said. Talagang mas mabuti ang pakiramdam ko. Parang mas maluwag na ang buong katawan ko. Mamaya bibigyan kita ng ilang reseta. Dapat, ayos na yan. Salamat, Yifan. Unang beses kitang nakitang ngumiti. Ang ganda ng ngiti mo. Ay, tama. Di mo pa nasagot yung tanong ko dati. Anong tanong yun? Yung tungkol sa puwet ni Shen Xiaoyun. May nunal ba talaga siya? Kahit best friend kami ni Shen Xiaoyun. Kung pribado yan, paano ko malalaman? Said.
Bakit mo itatanong to? Inutusan ako ni Shifu. Bumaba ako para hanapin ang aking fiance. Pinaghihinalaan ko si Shen Xiaoyun, na siya ang aking fiance. Ganoon ba? Walang kwenta silang lahat. Anong nangyari kay Wu Yi? Sabi, sina One-Eyed at ang grupo niya ang nanghuli. Pero nauwi naman sila sa kustodiya. Ang problema, naibugar nila. Ang plano ni Wuye. Biao. Iutos ninyo, hanapin si Fan. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya. Gustong magiganti ni Wuyi sa batang yon. Mag-cooperate tayo. Mie, dahil sa iyo to. Isang itinaboy ng Shen family. Anong karapatan mong makipag-cooperate sa akin? Walang nakakaalam na Shen family higit sa akin. At pati si Shen Xiaoyun. Gustong kontrolin ni Wuyi ang Shen family. Hindi pwede kung wala ako. At hindi nga ba't ako mismo ang dumating? Tsuwan King, anong nangyari sa'yo? Bakit mo ako dinala rito? Essay. Huwag kang gumawa ng ingay. Miss na miss talaga kita. Mismo ako. Maliit na duwende. Halika na, baby. Handa na ako. Sige, papasok na ako, Bobby. Ang weird. Bakit ganito ang panaginip ko? Paano mo nalaman na nandito ang bahay ko? Sino nagsabi sa'yo? Sinabi ni Tsuwan King na nandito ka nakatira. Hindi ba ako ang pribadong bodyguard mo? Bodyguard mo ka. Pero sino nagsabing na kailangan kong pumunta sa bahay mo? Hindi pwede yun. Kinuha ko ang pera mo. Paano kung hindi ako nasa tabi mo? Kung may panganib, ano gagawin? Nakita mo naman. Ang hina ng security system ninyo. Kaya kailangan kitang bantayan ng malapitan. Alam mo pa na dapat kitang bantayan malapitan. Saan ka pupunta mamayang hapon? Haha. Mamaya, pupunta ako para gamutin si Tsuwan King. Oh, talaga? Marunong ka palang magpagaling? Naku, huwag mo na sabihin. Pagod na ako buong araw. Saan ako matutulog gabi na ito? Gusto kong matulog. Hoy, hoy, hoy. Matulog ka na sa sala. Shen Xiaoyun, ayos ka lang ba? Shen Xiaoyun. Gago, bastos. Shen Xiaoyun, hindi mo ako pwedeng sisihin. Bakit mo ako ini-ignore? Akala ko delikado ka. Pwede mo bang punasan ang dugo sa ilong bago ka magsalita? Umalis ka rito. Haha. Ikaw, bastos. Sino ang nagpasok sa'yo? Kung sabihin kong may nakita akong anino, at ginawa kong sundan para alamin kung ayos ka, maniniwala ka ba? Akala mo 3 taong gulang ako? Bakit hindi mo sinabi na tinangka akong patayin ng taong yon? Paano mo nalaman yan, ha? Yifan, gusto mo pa ring sumamantala sa akin? Dumating si Liu Zi. Ito, ang galit ko dito. Hindi ganito ang pagiging magulang ninyo. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ikaw, tarantadong babae. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas ka pang guluhin ang anak namin. Ako. Shen Xiaoyun, alam na namin. Ginawa mo siyang panakip. Walang kapangyarihan o impluensya, tong lalaki. At nainsulto pa niya si Liu Zi. Nasa ibaba si Liu Zi ngayon. Ginagawa namin ito para sa'yo. Naranasan na kami bilang magulang. Hindi namin gagawin ang hihigit na masama sa'yo. Sinaktan niya si Liu Zi. Walang magandang kahihinatnan kung mananatili ka sa Jiangsu City. Si Yifan nakonsulta rin kay Liu Zi. Tatawagan ko ngayon si Tsuwan King. Papalapitin niya ka para umalis ka. Shen Xiaoyun, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung pinili kong manatili, hindi ako takot sa paghihiganti ng lalaking duwag na yan. Hindi naman. Shen Xiaoyun, bilisan mong mag-ayos. Bumaba at harapin si Liu Zi. At ikaw naman. Hanggang hindi pa umaalis si Liu Zi, manatili ka ng tahimik sa ikalawang palapag. Babalik kami at ayusin ka. Tiyo, Tia, kakauwi lang ang tatay ko mula sa abroad. May dalang espesyal para sa inyong dalawa. Isang munting piniling regalo. Ito ang Imperial Green Jade Bangle. Liu Zi, ang bait mo naman. Sobrang kalidad na green tea. Ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin. Ayos, swak sa palasa ko yan. Shen Xiaoyun, bakit ka ang bagal? Halika na, perfect ngayong nandito si Liu Zi. Dapat mapag-usapan na ang kasal ninyo. I-finalize na. Ngayong pagkakataon. Kailangan kang makinig sa nanay mo. Naku. Tito, tita. Nagmamadali lang kami. Usapan ba tutungkol sa pagpapakasal ko kay Shen Xiaoyun? Taray mong gago. Ikaw ba yan? Hindi. Paano ka naman bumabagaling sa bintana? Liu Zi, ako'y nasa tabi na ni Yifan. Hindi talaga ako magpapakasal sa iyo. Kalmahin mo yan. Tumahimik ka diyan, gago. Ang bastos mo naman. Lahat ng sinabi ni Zi, pek yan. Huwag mo siyang pakinggan. Tapos na ang usapang ito. Basta kung papayag si Shen Xiaoyun na mapakasal.
Walang problema sa akin, pagpasok mo sa Shen Group. Hayusin kita pagpasok mo roon, wadyang mali. Hahaha. Shen Xiaoyun, ano pa hinihintay mo? Salamat, Ginoong Liu. Maami. Ibig sabihin, ito ang biyayang pinaghirapan mo ng maraming buhay. Pwede ka nang umalis. Si Shen Xiaoyun ay isang tao. Hindi siya gamit para sa inyong pag-abuso ng kapangyarihan. May karapatang pumili siya para sa sarili. Hoy, hindi ikaw. Papatayin kita. Mama, Papa. Kung hindi ninyo na-respeto ang pinili ko, hindi ko na kailangang sundin ang plano ninyo. Sa buhay ko, pinili ko na si Ifan. Tara na. Naku. Ay naku, ay naku, ay naku. Honey, Mama, anong nangyari sa'yo? Ma, kumusta ka? Tingnan mo si Mama, bilis ka. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Kakagaling lang si Auntie, okay pa siya kanina. Tingnan mo, paano mo siya pinagalitan. Umalis ka na diyan. Nagtatago lang siya. Sinasabi ko sa'yo. Tumakas ka na. Yifan, umalis ka muna. Hindi ako magpapaloko sa katawan ng nanay ko. Hahanapin kita mamaya. Sedge, ayos. Yifan, hintayin mo, kukunin ko si Shen Xiaoyun. Ipapakita ko sa'yo, kung nakatakas ka mula sa Jiangsu City habang nasa ospital ako. Iyan ang magiging pinakamaling desisyon mo sa buhay. Papa, Mama. Kung hindi ninyo na-respeto ang pinili ko, hindi ko na kailangang sundin ang plano ninyo. Hindi ko kailangang sundin ang plano ninyo. Sa buhay ko, si Ifan lang ang tinatangi ko. Kung hindi si Shen Xiaoyun ang magiging misis ko, dalhin mo siya para makita ng shifu ko. Hindi ba niya gustong magpakasal ako? Hindi siya dapat magalit. Ang tagal nating di nakita. Sinabihan kita na sumama ka, hindi ka sumama. Aray. Wala na siya, di ba? Anong hinahanap ni na Bienan? Sino ng biyenan mo? Wala silang hinahanap. Ikaw ang makikialam? Ang weird naman ng mga Bienan. Pinapalayas nila ako, pero sinusundan din ako. Anong balak nila? May 100,000 yuan sa card na to. Kuha mo to. Bumalik ka na sa Qianlongshan. AMEA. Hindi naman. Ina pa naman ng presidente ng Shen Group. Binibigyan lang ako ng 100,000 yuan. Ang kuripot naman. Sabi ko sa'yo, hoy, batang ka. Huwag kang mag-demand. Grabe naman. Wala naman tayong napagsakitan, di ba? Wala naman. Ikaw yata si Ifan. Ako nga. Isang batang hilaw pa. Hindi pangkaraniwan ang kakayahan niya. Sinaktan niya ako at sinira pa ang plano ko. Hahaha, Wuyi. So siya pala ang nakasala sa inyo, Yifan. Ang kapal ng loob niya. Naglakas loob siyang kalabanin isang taong kasing laki ninyo. Gawin niyo na kung anong dapat. Patayin man siya. Nandito siya mismo. Sage. Shen Hanking. Sigurado ba kayong wala kayong kinalaman kay Ifan? Talaga bang wala kahit kaunting ugnayan? Wuye. Sa totoo lang, matagal na namin siyang hindi gusto. Hindi siya magalang sa amin. Matagal na namin gustong turuan siya ng leksyon. Hoy, gago. Anong tinititig mo pa? Magbo ka na at humingi ng tawad kay Wuyi. Hindi namin alam yang bagay na yan. Alam ba niya ang kanyang lugar? Kung nainis ang Wuye, huwag ninyo kaming idamay. Ama. Kung wala kayong kinalaman kay Ifan, mas madali na ang usapan. Kuha ninyo siya. Sandali. May brain cancer ka ba? At tiningnan na siya ng mga eksperto sa loob at labas ng bansa. Sabi nila wala na silang magawa. Siguro ilang buwan na lang siya mabubuhay. Naku, pinagsasabi mo bang sinusumpa mo ako? Alam mo yan sa sarili mo, di ba? Magpapatuloy pa ba kayo? Kung gigawin na, sabay na. Huwag sayangin ang oras ko. Tigilan yan. Kuya, sino ka? Paano mo nalaman? Wala ring alam ang mga kasamahan ko tungkol diyan. Natural, kitang-kita naman. At kaya ko siyang pagalingin. Hindi ka nanloloko, di ba? Ikaw ang bahala, maniwala ka o hindi. Basta, maliit na lang ang oras mo. Magkano ang hinihingi mo? Madumi ang perang dala mo. Ayaw ko yan. Sage. Titiyakin kong masisiyahan ka. Hoy, dakpin ninyo silang dalawa. Hindi. Anong ginagawa mo? Wala talaga kaming kinalaman kay Ifan. Hindi ninyo kami pwedeng kratuhin ng ganito. Pinapangako namin sa'yo. Plano ninyong patayin si Yifan na basura? Hindi na kami magsasalita ng kahit isang salita. Pakiusap, pakawalan niyo kami. Ginoong Ifan. Bilang tanda ng sinseridad, maaari kong patayin ko rin ang dalawang to para sa'yo, para hindi nila makasagabal ang relasyon mo kay Shen Xiaoyun. Hindi. Wuyi, nagkamali po kayo. Kami ay mga biyenan ni Yifan. Yung mga sinabi namin kanina, biro lang po yon. Biro lang. Ifan. Pakiusap, manalita ka para sa amin. Kami naman ay mga magulang ni Shen Xiaoyun. Gusto lang naming makatakas kanina. Tapos magbalik na may tulong para isalba ka. Hindi talaga namin sinabing ipapatay ka muna. Opo. Wala kaming kinalaman sa kanila talaga. At hindi lang minsan, sinubukan nilang patayin ako.
Hahaha. Yifan, nanghihingi kami, pakiusa ipagtanggol nyo kami. Nagkamali kami. Sinasambit ko sa iyo, simula ngayon, hindi na talaga namin kayo ipapahirapan. Tama. Yifan, totoo bang gusto mo si Shen Xiaoyun? Tulungan mo kami. Sa pagkakataong ito, maaari naming itulak ang dalawa ninyo. Magkakasama kayo ni Shen Xiaoyun. Sino man ang gusto ni Shen Xiaoyun, ay kanya niyang pinagpahalagahan. Wala namang kinalaman yan sa inyo. Naku, Yifan, mali yang sinasabi mo. Kami pa rin ang mga magulang ni Shen Xiaoyun. Mas kilala namin siya kaysa sinuman. Walang makakapantay sa amin. Nga. Sabihin niyo sa akin. Pang-alaga ba ni Shen Xiaoyun yan? Tapos sa puwitan niya, may pekas ba talaga? Tama, tama. Yifan, malapit mo na kay Shen Xiaoyun. Sa ganitong kalapitan, huwag mo sanang kaming iwanan sa gulo. Mari, paano itong dalawang ito? Tama. Mga biyenan ko sila. Sage po, Mari, paano nyo gusto? Ayos na yon sa akin. Pero may kailangan muna akong ayusin. Hahanapin kita kapag ready na ako. Pahiram ng kotse ni Wuye. Ayos lang, di ba? Sige, sumakay na kayo. Huwag mo akong lokohin. Kung hindi, kahit sino pa yung malapit na mamatay, kaya niyang gawin ang kahit ano. Wuye, dapat ba nating magbigay ng luxury car para ihatid sila? Napakalakas pa naman kanina. Nakapagod pa kami sa takot. Alam mo ba? Ay, ganun. Kailangan ninyong magbayad ng kompensasyon sa amin. Kung hindi, huwag ninyong banggitin ang Shen Group. Kahit ang magiging mabuting manugang ko, ni Yifan ay hindi mapapadaan sa inyo. Gusto ninyo ng kompensasyon? Hindi ba dapat? Haha. Bibigyan ko ba kayo? At tanggapin nyo ba? Ha? Hindi naman. Bakit ngayon ayaw na? Hay naku, grabe naman. Ginoong He, alagaan ninyo sila. Anong ibig sabihin yan? Wuye, wuye, wuye. Anong ginagawa ninyo? Oy, Shen Xiaoyun. Yifan, Bakit ka nandito? Kung sabihin ko na pinapunta ako sa iyo ng mga magulang mo, maniniwala ka ba? sinabihan niya kong mga magulang ko na hanapin ka. Bakit hindi mo sinabi? Si Wuye tagasunod mo rin pala. Paano mo nalaman? Sinabi ng mga magulang mo sa harap ni Wuye mismo na sinabi nilang ikaw ang aking fiance. Sa tingin mo maniniwala ako? Kailan pa ako nagsisinungaling sa'yo? Shen Xiaoyun, Yifan. Anong ginagawa ninyo? Tawan Qing, bakit nandito ka? Bakit hindi mo sinabi kanina? Ginamot ako ni Yifan. Gusto ko siyang yayain kumain. Bilang pasasalamat. Sage, Chuan King. Pwede kahit ano. Kakain ako ng masarap. Isama niyo ako. Matagal na rin. Hindi na ako kumain kasama si Huan King. Hindi ka ba papasok? Hindi na. Suwan King, parang sobra kang nagbago kamakailan. Dahil kay Yifan, gumaling ako. Halika, Yifan, kainin mo ito. Mabuti sa ugat. Yifan, mabuti ito sa mata. Mabuti ito sa puso. Mabuti ito sa bato. Kain nito para tumangkad. Kain nito, tama yan. Hoy, sandali. Bakit hindi ko alam? Tumahimik ka. Kainin mo ito. Para sa kalusugan, kainin ito. Ito para tumubo ang buhok. Kainin ito, tumangkad ka. Yifan, saan ka pupunta? Hindi pa tapos kumain. Hindi ko pa natapos ang nilagay kong ulam. Shifu, gusto kong bumalik sa Qianlongshan.